Good day! You're listening to JA1 Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1 Top Facebook. Here's your message for today. Ngayong umaga po ay ang title po ng atin pong mensahe na galing sa ating Panginoon ay God is Power. Makikisabi mo sa katabi mo, God is Power. Pagkilala o pag-unawa sa kalikasan ng ating Panginoong Diyos. Lahat tayo may likas o kalikasan na tinatawag. Amen? Amen po ba? Usually, likas natin masama. Kasi, dahil dun po sa atin pong kung paano tayo, simula po ito nung nagkasala po yung ating mga tatay at nanay. Amen? Kaya lahat ng mga taong ipinapanganak, meron ng ng taglay na hindi maganda. Galing po ito kay Adan at kay Eva. Pero ang ating Panginoong Diyos po, pag pinag-usapan natin yung kalikasan niya, likas po sa Kanya na siya po ay makapangyarihan. Ang kapangyarihan po ay likas sa ating Panginoon. Yun pong mga tao na nasa posisyon, hari, presidente, gobernador, mayor, yun pong kapangyarihang taglay nila ay hindi ho yun likas. Yun po ay pahiram lang. Amen? Binoto sila ng tao, kaya sila'y naroon. Hindi likas sa kanila na sila ay may kapangyarihan. Amen? Sa ating Panginoong Diyos, likas po sa Kanya yung kapangyarihang taglay ng ating Panginoon. At yun po ngayong umagang ating pong pag-uusapan. Samahan po ninyo ako sa isang maiksing panalangin. O Panginoong Diyos, dinededicate namin ang gawaing ito sa inyo. Maraming pong salamat sapagkat ngayong umaga ipapaunawa mo pa ng mas malalim sa amin kung ano po ang kapangyarihan na meron ka. At kung paanong ikaw ay kinikilala namin bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, alam po namin, O Diyos, kasama ka po namin ngayong umaga at alam din po namin, Panginoon, ang gawain ito kagabi pa lang ay tagumpay na. O Lord, yung mga kapatid namin na bumabiyahe pa lang, ang pag-iingat niyo po ay sumakanilang lahat at dalangin ko po na ang kapayapaan, pag-ibig ay patuloy pong dumaloy sa aming lahat na naririto at alam po namin, Panginoon, na meron kang dakilang bagay na inihanda sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpak po sa Panginoon. Okay? Matthew 19, verse 26. Matthew 19, verse 26. Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." Bigyan kayo ng para malaman paano sinabi ni Jesus to. Merong isang young rich man na lumapit sa kanya. At ang sabi, Panginoon, ano pong kabutihan ang pwede kong gawin? Para ako po'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi mo sa mahihirap, at bumalik ka sa akin, at ikaw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, kung susundan natin yung story, nalungkot siya at hindi niya ginawa sapagat siya'y nanghihinayang sa kanyang mga kayamanan. Nakita ng Panginoong Diyos na mas mahal niya ang kanyang kayamanan kaysa sa maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So ngayon, sabi ng Panginoon, imposible at napakahirap na ang isang mayaman ay pumasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa na ang isang kamelyo na napakalaki ay pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa langit. So, makikita ho natin, ang mga alagad po noong time na yun ay nagtaka na. Sinong maliligtas? Kung ganon,
parang napakahirap nga pala. Nagtanong sila, Panginoon, kung gayon, sino hong maliligtas? Sinabi na ng Panginoon, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang imposible sa iyo, posible sa ating Panginoon. May mga bagay po at maraming mga bagay ang napakahirap at talaga naman pong imposible na sa tao. Pero gusto ko pong malaman natin ngayong umaga, ipapakita ng Diyos yung imposible sa iyo, natural sa Kanya. Amen ba? Yan. Sabi ni Job, actually sa Job 42, dito nagsimula yung pagbabago pagkatapos niyang dumanas ng paghihirap. At sinabi niya to, I know that you can do all things, no plan of yours can be thwarted. Sabi ni Job, alam ko magagawa mong lahat ng bagay at wala kang plano na pwedeng hadlangan ni numan. Kung plano ng Diyos na ikaw ay pagpalain, walang makakapigil eh. Amen po ba? Kung plano ng Lord na i-promote ka, walang makakapigil sa Kanya. At kung plano din naman ng Diyos na ibagsak ka, ibabagsak ka niya. Dahil nakita niyang nagmamataas ka. Walang pwedeng humadlang sa kalooban ng Diyos. Kung gugustuhin ng Diyos, pwede niyang gawin agad-agad. At walang makakapigil dito. Amen po ba? Kung may kilala kayong pwedeng pumigil sa Diyos, ewan ko lang, siguro naman wala. Amen po ba? O baka ikaw, inisip mo, kaya kong pigilan ng Diyos. Naalala ko yung engineer na gumawa ng Titanic, di ba? Masyadong minaliit ang Diyos. Even God cannot sink it. Sabi niya, dahil sa sobrang husay ng pagkanyang ng disenyo, di ba? Pero pinatunayan ng Panginoon na tao ka lang. Ang nangyari sa Titanic, lumubog. Amen ba? At nakapagtataka, minsan lang naganap sa pamagitan pa ng iceberg. Diba? Kaya mahirap po na babasta-bastahin po natin ng Diyos. Makapangyarihan po siya. Amen po ba? Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Naalala ko nung si nanay ay nagsabi, Pastor, pag-pray niyo yung aso ko. Kasi sabi nung doktor, 2 na nagsabi, wala daw laman ng tiyan. Pero by faith din naman, hinintay din nila yung araw ng kapanganakan. Pinag-pray namin. Nakakatuwa ho Sabi nung doktor na tumitingin, walang laman ng tiyan. Nung araw ho ng kapanganakan, pagbalik ko ng Bible study, Pastor, nanganak na, ang lulusog, 4. 4 ba? Ba't di nila nakita yun? 4 ang laman. Amen ba? Kaya, ang doktor nagkakamali. Amen ba? Baka nung time na yun, inaantok walang makita. Di ba? Pero alam nyo, makapangyarihan si Lord. Alam ko, kilos niya yon. Bakit? Dahil sa pananampalataya ng dalawang nanay at ng nanay at tatay po natin na nandito. So what is power? From the Greek word, dynameos, which means dynamic, dynamo, or dynamite. Pag sinabing dynamic, ito yung napakalakas na puwersa. Kakaibang puwersa. Usually, pag ginagamit yung dynamic power, ito po'y tumutukoy sa miracle. Sabi mo sa katabi mo, himala. Nandito ka. Hindi himala yan. Lagi na yan. Amen po ba? Ayan. So, pag pinag-uusapan yung power, tingnan natin yung Luke 1 verse 35. The angel answered. Ito po yung time na si Mary po ay pinuntahan ng anghel. The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Hindi ho, basta-basta, dito ho makikita natin
Hindi po ordinaryo at hindi po natural sa tao o sa isang babae ang wala namang sumisiping na lalaki ay nagbuntis. Amen ba? Nangyari po kay Mary. Amen? At sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Nililiman ng banal na Espiritu Santo at siya po'y nagdalang tao. So dito ho makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Na kapag meron po siyang gustong gawin, kaya niyang papangyarihin. Amen ba? It is the means by which He created and brought into existence the very universe. Alam niyo, nasa kamay po ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Kung paanong nilikha niya ang langit at ang lupa. Nung nakita niya na napakasama na ng tao ng panahon ni Noe, nung ginusto niyang lipulin muli ang lahat ng may buhay, simula sa puno, simula sa mga hayop, maging sa mga tao, maliban sa 8 na pinahintulutan ng Diyos na mabuhay, talaga naman po makikita natin, ubos lahat eh. Amen ba? Amen po ba? Yan. Bakit seryoso ho kayo ngayong umaga? Wala lang. Sabi mo nga, happy day. Huwag mong umpisahan ang September 1 ng ganyan. Huwag kang ganyan. Amen ba? What is power? It is the power by which He works in the minds of human beings made in His image. Makikita ho natin yan sa Genesis 6 verse 3. Sabi ni Yahweh, hindi ko na ipahihintulot na ang tao'y mabuhay ng habang panahon, sapagkat siya ay makalaman. Hindi nalalampas ng 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Alam nyo dito, makikita ho natin, no, sabi nga ni Rev. Robert, kung bibigyan pa daw ng 10,000 taon ng tao'y mabuhay, baka kung ano-ano na ho ang mangyari. Amen? Sa sobrang talino ng pagkalikha ng Diyos sa tao. Ang kinalulungkot at ang kinatatakot ng Panginoon, ang tao po ay hindi naman espiritual, kundi makalaman. Kasi sabi niya, hanggang 120 na lang ang edad ninyo. Samantalang noon si Enosh, anak nung apo ni Adan. Di ba? Nabuhay, 905. Yung anak niya, 910, si Enan. Si Seth, 912. Si Adan, 930. Si Jared, 962. Si Methuselah ang pinakamatagal sa lahat at siya po ang nanalo. 969. Ang haba ng buhay. Amen ba? Pero nun kasi, no? Makikita ho natin, kung gaano katalino at kakapangyarihan ng Diyos, kung papaano niyang kayang, kahit gaano kahusay ang mga tao, hindi pa rin sila pwedeng lumampas sa katalino at kapangyarihan ng Diyos. Alam pa rin ng Diyos kung papaanong ma-maintain pa rin yung mahalagang bagay na nilikha niya sa ating daigdig. Amen ba? Hindi niya pahihintulutan na maabot pa ng isip ng tao, pero possible. Kaya na yung mga bagay na yung mga planeta, sabi nga napupuntahan Amen po ba? Pero iba ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Walang pwedeng pumantay po sa Kanya. Amen po ba? Kahit po sino. What is power? It is the power by which the lame miraculously walk. Ano daw kapangyarihan? Ang pilay nakalalakad. Ang bingi nakaririnig. Ang patay muling nabubuhay. Ginawa ito ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang kapangyarihan. Pilit ginagaya ni Satanas, pero hindi niya po makuha talaga at hindi niya kayang pantayan ng Diyos. Ang kaya lang po niyang gawin ay i-counterfeit.
Pero hindi po niya pwedeng pantayan ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon pong umaga, dapat lubos po nating makilala na ang ating Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Sige, palakpakan niyo po si Lord. Gusto ko pong malaman mo ang makapangyarihang Diyos na yon nasa iyo. Amen? Praise God. So, the power describes God. Alam niyo, pagka sinabi po na kapangyarihan o Diyos na makapangyarihan, it is limitless o unlimited power. There is no limit to His power. Kung paanong siya po ay, ang kanya pong ulo ay nasa langit at ang kanyang lupa ay ang kanyang paa ay nasa lupa. At kung paanong siya po ay wala pang daigdig ay naroroon na. Kung paanong siya po ay nung likhain na ng langit at lupa ay naroroon na. Siya ang Alpha at ang Omega. Siya ang lahat ng bagay. Amen po ba? Wala hong makakapantay sa ating Panginoon. Grabe ang kanyang kapangyarihan. Na kung alam mo na ang Diyos, kung ano yung alam mo na ngayon tungkol sa Kanya, hindi pa po yan ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpaliwanag tungkol sa tunay na kapangyarihan ng Diyos. Gatiting pa lang ang ating naunawaan tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, hindi natin pwedeng sukatin ang Kanyang kapangyarihan. Ngayon po, kapag naka-encounter tayo ng mga bagay na mahihirap, alalahanin po natin ang ating Panginoong Diyos, no? Na, Lord, naniniwala at nagtitiwala kung Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ipahayag natin na may pananampalataya. Gagawa ang ating Panginoon. He can do anything effortlessly without impossibility. Kung paano niya nilikha ang langit at lupa? By words. Sabi niya, magkaroon ng ganito, magkaroon nito, at nagkaroon nga. Amen ba? Sabihin nga natin, effortless. Pastor, bakit nung nilikha niya ang tao? Hindi salita. At siya ay kumuha ng putik, nag-effort si Lord. Ba't sabi mo dyan? Hindi po. Hindi po niya nilikha ang tao, kumuha siya ng putik, at pagkatapos ay hinulmahan niya para ipakitang hindi niya kayang likhain ng tao, kagaya ng pagkalikha niya sa mga puno. Kaya rin niya sabihin Amen po ba? Ano ang dahilan? Gusto niya lang ipakita, special ka. Amen ba? Special ka. Sabi mo nga, napaka-special mo Praise God. His power does not diminish nor become weary or tired. Ito ho ang ating Panginoong Diyos. Hindi ho pwedeng magbago, hindi pwedeng mawala ang kanyang kapangyarihan. At siya po'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po siya nakakaramdam ng pagod. Tanong ulit, bakit po sa ikapitong araw nagpahinga siya? Naisip ko na baka itanong nyo. Kaya ako na nagtatanong. Bakit sa ikapitong araw nagpahinga siya? Kung siya hindi napapagod. Hindi siya po ay nagpahinga. Basahin muna po natin. Nandiyan naman best, no? Sige. Genesis 2 verse 1 and 2. So the creation of heavens and the earth and everything in them was completed. On the seventh day, God had finished His work of creation. So, He rested. May nabasa ba kayo dyan na after that God had completed His work of creation, He is very tired. And so, He rested. Wala naman Amen ba? Hindi nakasulat. Hindi porket sinabing nagpahinga ang Diyos, napagod siya.
Tandaan ho natin, iba ang unawa ng tao sa unawa ng ating Panginoon. Nagpahinga siya kasi meron siyang gustong matutunan natin. Kasi yung nilikha niya na mahal niya at special sa kanya, alam niya na magtatrabaho at mapapagod. Gusto niya maging balanse. Amen po ba? Hindi para sa kanya yun. Para sa yung special sa kanya. Amen? Kasi all-powerful siya eh. Makapangyarihan siya eh. Amen? Sabi ng Bible, wag niyong dadagdagan. Baka may hindi naniniwala. Hindi ako naniniwala kay pastor. Siyempre, logic lang yun, di ba? Kaya nga nagpahinga, pagod. Hindi po. Masisira ang logic po ninyo pag ang pinag-usapan niyo ay ang Panginoong Diyos. Iba siya. Amen? Another one. Our God is in heavens. He does whatever He pleases. Siya ang Diyos at wala kang karapatan, tao, na questionin ang ating Panginoon sa mga bagay na gusto niyang gawin. Amen ba? In fact, nilikha niya ang lahat ng bagay hindi para sa iyo. Nilikha niya ang lahat ng bagay para pa rin sa Kanya. Special ka, oo, pero hindi nangangahulugang nilikha niya ang lahat ng bagay para sa iyo lang. Pati nga ikaw nilikha para sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi ng Revelation 4 verse 11. Amen ba? Sabi nung iba, bakit kaya yung tiger hindi hulihin lahat para lagyan lahat ng mga bayan ng mga iba't ibang hayop na nakakulong para makita at mapanood ng mga tao. Teka muna. Hindi naman yan para sa iyo nilikha. Nilikha yan para sa Diyos. Yung nakikita mong isda ngayon, mas marami pa na hindi mo nakikita, nasa pinakailalim. At nag-i-enjoy ang lumikha doon sa panonood sa kanila. Amen ba? So kung meron siyang gustong gawin sa'yo, sa buhay mo, sa lahat ng kanyang nilikha, wala tayong karapatang questionin ng Diyos. Ang dapat nating gawin ay magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Amen? God's power is truly and perfectly sovereign. Dakila. Ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay, perpekto, at dakila. He controls everything. Hawak niya ang lahat ng bagay. And His will is absolute and He does whatever He pleases. Sabi nga po kanina. He is the eternal, self-existent, self-sufficient. Ibig sabihin, sapat siya, unchanging spirit. He is omnipotent God, all-powerful God, omniscient, all-knowing, and omnipresent. He is there, everywhere, at the same time and day. Kaya niya. Kaya hindi maganda yung dati nating ginagawa. Na sa iyong paniniwalay ang Diyos ay naroon at kailangan mong pumunta roon para maglingkod at manalangin. Kasi hindi siya yun. Ang tunay at makapangyarihang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Amen ba? Diyan mismo, sa kinauupuan mo, nandiyan ang Diyos. Amen ba? Nandun din ang Diyos. Nasa lahat ng dako ang Diyos. Alam niya kung ano iniisip mo ngayon. Kaya ang mga Pariseyo, hindi pa pwedeng makalusot. Alam ng Panginoon eh. Kasi all-knowing siya eh. Amen ba? And ang pinakamalaga, He is all-powerful. Kaya naman talagang ang sinabi ng Bible ay totoo eh. Manginginig ang lahat sa presensya ng Panginoon. Boses pa lang ng Diyos, manginginig. Amen po ba? Ganoon siya kakapangyarihan. He stand alone above all and no one can equal Him. Walang makapapantay sa Kanya kahit po sino. And there is no one true and living God. In order for Him to be God, He must be the highest and the greatest.
Kaya, wag na wag ho nating ibababa ang ating Panginoon sa atin, sa ating puso. Napakapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi pa po talaga natin ito lubos na nauunawaan. Alam nyo, kapag lumalim ka ng lumalim, sa prayer, pwede nyo, Lord, pwede bang mas magpakilala ka pa sa akin? I-reveal mo pa sa akin yung sarili mo. Amen ba? Kaya, wag ho tayong magtaka kung ba't may mga tao na grabe rin yung faith nila. Yung mga ginagamit ng Diyos mightily, makikita ho natin kung gaano katindi yung kilos ng Diyos. Alam mo, ang sikreto doon, yun yung kung ano yung pagkakilala nila sa Diyos eh. Amen? Kasi kung ano yung pagkakilala mo sa Kanya, ganun din yung pagkilos niya sa buhay mo. Amen? Kaya kung konting problema lang, nawiwindang ka na kagad, medyo may problema sa iyong pagkilala sa Diyos na yung pinaglilingkuran. Sa totoo lang, baka nga nalulungkot ang ating Panginoon pag ganon. Itong aking mga anak na ito. Diba? Sabihin niya rin yung sinabi niya sa mga alagad. Mga maliliit ang pananampalataya. Diba? Dati ka ngang adik eh. Binago kita eh. Dati ka ngang lubog sa utang eh. Inahon kita. Ngayon, nagkautang ka uli ng kaunti, naiyak ka na naman. Amen ba? Pero wag utang ng utang. Amen po ba? Yan. Dinampot niya tayo sa iba't ibang May dinampot sa lusak, sa putik, sa kumunoy, sa dumi ng baka. 'Di ba? Kung saan-saan. Hindi nga siya nahirapang baguhin ka eh. Ikaw lang ang may problema, kaya hindi ka mabago. Sarili mo yan eh. Amen po ba? Alam, totoo naman yun eh. Kalaban natin sarili natin. Yan. Pero maniwala kayo, makapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Makapangyarihan ng ating Panginoon at walang imposible sa Kanya. Tayong lahat, walang imposible sa Diyos. Okay? So, ano naman ang resulta ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos? Unawain po natin. Una, God's power brings confidence. Because of His strength, we can live the Christian life each day with confidence. Amen ba? If we understand that God is the power and the power is God, we will have confidence. Kaya dapat maunawaan po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka laging nag-aalala. Amen? Panatag ka. Kasama ko ang Panginoon. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, kasama natin ang Diyos. Diba? Next, God's power brings hope. Sabi mo sa katabi mo, pag-asa. Amen? Yung kasama nating makapangyarihang Diyos, siya po ang ating buhay na pag-asa. Huwag kang magpadala sa sinasabi ng ibang tao. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga nararanasan mong problema o pagsubok. Ang Diyos ang ating pag-asa. Amen po ba? Sino yung ayaw marinig ang pag-asa? Kasi laging naiisip nila may bagyo. Amen ba? Si Lord, grabe. Siya yung pag-asa po natin. Na kailanman, hindi Kanya bibiguin. Our eternal hope rests in the power of God. His power save us and will raise up on the last day. Sabi ng John 6 verse 14, that day should be the great hope of the Christians because whatever troubles we have on earth, our heavenly destiny is still secure. Church, simula nung totohanan, tunay
no? Na tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. At isinuko mo na talaga sa Kanya ang buhay mo. Maniwala ka. Kahit anong maranasan mo dito, yung tinanggap mong kaligtasan na kung saan ay higit na maganda at higit na mahaba, yun po ay sa ating Panginoong Diyos, kapiling ng ating Panginoon. Yun po ay sigurado, hindi pwedeng magalaw ng demonyo. Hindi pwedeng magbago. At huwag mong pag-aalinlangan sapagkat yun nasa kamay ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Parang hindi pa rin kayo Okay lang? Okay lang po ba? Sabihin nyo nga, happy day! Ayan. Alam nyo, happy ako ngayong umaga. Kaya napakasarap po talaga. Gumising sa umaga na dinedeklara na ho natin ang tagumpay ng ating Panginoon. Yan. So, in-expect ko nga, talagang apaw na apaw tayo ngayon May mga ilan lang na hindi nakarating. Okay. Ano pa? God's power brings what? Comfort. Pakihaplos naman ang likod ng inyong mga katabi. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Remember that God's power is greater than any problem we have. Kahit ano pang pinagdadaanan mo, yung kapangyarihan ng Diyos ay higit kaysa sa pinagdadaanan mong problema. The God who made everything can certainly handle our troubles. Amen po ba? Sigurado yun. Next, God's power brings spiritual victory. Sabi ni Paul, be strong in the Lord and in the strength of His might. God will bring about the victory because greater is He. Sabi ng 1 John 4:4, that is in us, that He that is in the world. Amen po ba? I-claim mo lang, unawain mo lang, tanggapin mo, tapos na ang laban. Amen? Kailangan lang maunawaan mo na ang Diyos na nasa sayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At kaya kanyang bigyan ng tagumpay sa lahat ng labanang pwede mong daanan. Amen po ba? Sabihin nga natin, spiritual victory. Akin yun. Amen? Imposible ka nang matalo. Kasi ang pinakamakapangyarihan sa lahat na Diyos ay nasa sayo. Alam natin yun. Walang pwedeng lumaban sayo. Kahit anong mangyari, magtatagumpay ka. Tumayo ka lang. Amen? Tayo lang. Kasi pagka ayaw mong lumaban, paano ka naman magtatagumpay? Diba? Amen po ba? So pagka merong labanan sa pamilya, tayo lang. Manindigan, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo. Alam ko, Panginoong Diyos, nakasama kita. At kikilos ka sa aming pamilya. Merong sumisit-sit sa'yo, tinutokso ka na, di ba? Tumayo ka lang at manindigan sa ating Panginoong Diyos. Bibigyan ka niya ng tagumpay. Amen? Huwag ka lang susuko. Walang Kristiyanong sumusuko. Lahat ng Kristiyano palaban. Pinili ka nga ng Diyos Amen? Kaya sigurado na ang iyong tagumpay. Next, God's power brings humility. Apart from God's gracious power, we are nothing and can do nothing. Sabi ng John 15, verse 5. Alam niyo si Peter nag-exhort. Sabi niya, humble yourself under the mighty hand of God that He may exalt you at proper time. Sabi natin, humility. Hindi po dapat mawala po sa atin to bilang mga anak ng Diyos. Oo, siguradong ating tagumpay sa bawat labanan. Siguradong napakaganda ng mangyayari sa ating buhay. Pero hindi nangangahulugan po na dapat na tayong magmataas. At sabihin po natin na parang okay na. Parang ginagamit ako ni Lord dito
Di ba? Uy, ginagamit ako ni Lord doon ah. Okay na ako, parang ganon. Lagi nating unawain po ang biyaya ng Diyos. Lagi mong ilabas sa bibig mo ang salitang biyaya lamang ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, biyaya lang ng Diyos. Ito lang po ang atin pong ipagmamalaki bilang mga anak ng Diyos. Ang biyaya ng ating Panginoon. At the more na kinikilala mo na ang lahat na meron kay biyaya lamang sa iyo ng Diyos, lalo kanyang itataas. Amen ba? Lalo kanyang sasamahan. The more na kinikilala mo na wala ka talagang magagawa, totoo ha, yung talagang alam mo, Lord, hindi ko to kaya. Pero tumatayo ako sa iyo, nagtitiwala po ako sa iyo. Alam niyo, sasamahan po kayo ng Panginoon. Amen? Ayan. Sabihin nga po natin, God is power. Tayo po tayong lahat. Sino pong makakapagsabi dito na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Sino pong makakapagsabi na hindi pa niya lubos na nauunawaan yung sinasabing kapangyarihan ng Diyos? Amen? Hindi pa po eh. So, hilingin po natin ngayon sa Panginoon na i-reveal pa niya sa atin ang kanyang sarili kung gaano siya kakapangyarihan. Yung makapangyarihang Diyos na to na nagmamahal po sa ating lahat. Gusto niya pong sabihin sa iyo na, mga anak, ikaw man ay may taglay na kapangyarihan hanggat nananatili ka sa ilalim ng aking presensya. Amen po ba? Sige po, kumanta muna po tayo sa Panginoon.